Magandang gabi Luzon, Visayas, sa Mindanao. Oras natin 34 minutes after 7 o'clock. Lunes, pecha 2 sa buwan ng Pebrero 2026. Welcome sa Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Ikaw ba ay malungkot, walang makakausap at nag-iisa? May programang para sa'yo. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Byuda, byudo, iniwan, single mom, single dad, single tita, single tito, single lulo, single lula. Basta nasa tamang edad, 18 pataas, pwede kang sumali. Basta walang sabit, walang asawa, walang girlfriend, walang boyfriend, walang ka-LDR. Pwede kang sumali. Sa mga gustong sumali, install lang ng Viber or email application sa inyong mga cellphone. Gumawa ng account at kung ready na yung account mo, hanapin ang aming account, DigiGel OFW Emotion, sa pamamagitan po ng aming ID na +63 961 3560 194. I-PM mo sa amin ang pangalan mo, edad at saka lokasyon para amin po kayong mahanapan ng inyong kalugar, kaedad. At malay mo, siya na ang matagal mong hinihintay. Makakasama sa hirap at ginhawa. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Gabi-gabi mong mapapanood at mapakinggan. Alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa Gel FM 98.7. Powered by OFW Emotion TV Radio. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Paalala, mag-ingat sa mga scammer. Another mix of your favorite songs. More cheesy favorites just for you. This is your world local radio. Abyan mo gel. Check this out. OFW Emotion TV Radio proudly presents DigiGel Live at Hong Kong, February 15, 2026 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at Vans Hangout Bar and Resto, Wan Chai, Hong Kong. The sounds of the past, retro, flashback, makisaya, makiparty at sabay-sabay tayong magdayang-dayang. Sa mga gustong magpa-reserve ng ticket, hanapin lamang sa inyong mga Facebook, Kasi Ken, Happy Jobs Isabela, Martina Baryuan, and Donna Tabisaura. DigiGel Live at Hong Kong ay gustong magpapasalamat Nanay Tere of Hong Kong, Teresa Porras of UAE, Susan Cruz of Canada, James Romay of Hong Kong, Ivana AC of Canada, Miss Leo of Macau, Pinoy Travel Lexang Plaza, Hong Kong, Tracy Ligaspi of Philippines, Maria Zoraida Enclona of Japan, Amik Solangon of Kuwait, Tere Concepcion of Kuwait, Geraldine Himaya of Japan, Rodeline Pracambo of Singapore, Lynn Domingo of Hong Kong. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa walang sawang suporta. OFW Emotion TV Radio proudly presents DigiGel Live at Hong Kong. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. OFW TV Radio Gel FM 90.7. Viewers, mga listeners po natin, mga subscribers, supporters worldwide, kayo po ay nakatutok na dito sa Wanted Sweetheart. Thanks God, Lones. Malapit na po talaga ang Valentine's Day. Doon ho sa mga walang makakadate. Ano pang hinihintay ninyo? Mag-PM na po kayo dito sa hotline natin. Gamit po ang Viber or Imo na application. Ito po yung Viber, ito po yung Imo. Download po kayo niyan kapag naka-download na po kayo. Gumawa lang po kayo ng account niyo at kung meron na po ngayong account, i-save po ninyo ito, i-add contact po ninyo kami. Ay, kita yung utong ko. Ano ba yan? Oo. Small lang kasing itong damit ko eh. I-add contact po ninyo kami, no? Nakita ko lang may nag-comment kasi kita daw yung utong. Grabe naman yan. Magkalayo nga distansya niyan eh. Hindi sila magkasundo eh. Sige. Send nyo lang po pangalan, edad sa kalugar ninyo sa hotline, sa Viber or sa Imo. Pangalan, edad, saka lugar.
Sa lahat po ng mga may birthday ngayong araw, Pebrero 2, happy birthday. Tawag po muna kayo sa Viber sa mga gusto pong mag-shoutout dyan. Diretso tawag lang po. May nag-PM na naman dito si Rina. Oh. Gusto daw niya makausap si Julius, sabi niya. Si Julius talaga yung gusto niya makausap. Eh, asawa, hanap nun ma'am, hindi kausap eh. Napanood nyo naman yata si Julius, no? Ang gusto niya kasi yung asawa kasi nga binata talaga yon, no? Eh kung kausap lang naman, kawawa naman si Julius kung gano'n, no? Gawin na lang natin katatawanan yon. Pero kung purpose mo, sasali ka dito, makausap mo siya at willing kanyang ligawan, kasi narinig mo naman kwento ng buhay ni Julius, di ba? Nakilala mo na siya. So, siguro pwede ho yun, no? Pwede namin kayo i-connect sa isa't isa. Hanap po kami ng paraan para makontak si Julius. Hindi kayo puntahan ko si Julius dun sa bahay niya. Malapit lang naman si Julius manager, no? Oo. Sa ano lang naman yata yun. Dito lang, Quezon City lang si Julius. Ayun, puntahan po namin si Julius, ma'am, ha? Kung gusto mo talaga. Ay, malayo pala. Nasa province yun si Julius. Si Erwin pala yung Si Erwin po pala yung yung tinutukoy ko, no? Naga Montalban. Si Julius nasa Mindanao yun, no? Ang gusto ko po talaga kasi nagpapaline up dito yung mga nag-aasawa or gusto na mag-aasawa na gusto makahanap, no? Masaya po ako kung meron na siyang nakatuluyan, di ba? Kung naging sila nang nakausap niya o doon sa comment section may nag-mind sa kanya, naging sila. Yun po, no? Sige ah. Tawagan ko nga to kasi ilang beses na itong nag-PM dito sa amin na gusto niya makausap si Julius, no? Tinatawagan ko siya. Hindi niya rin sinasagot. Hindi niya. Ayan, sinagot na. Hello, magandang gabi. Maday, salamat. Nakita ko rin si D-Day Gel. Ano daw? Sige ma'am, buksan niyo po yung camera mo. Tulog pa po ako. Sinandip po ako sa Canada. At tulog ka. Ba't ho kayo sumasagot ng sasalita? Anong oras na po dyan sa Canada ngayon? Ano po, mag-aalas 6 ng umaga. Ay, di gising na. Umaga na eh. Oo. May tumitilaok na manok. May manok din pa po ba dyan sa Canada? Wala po. Puro Ha? frozen. Frozen lang meron. Puro frozen. Hindi ho kasi. Opo. Super. Kakapiin mo lang dito sa amin, no? Negative 31. Kakapiin mo lang sa amin na gusto mo si Julius talaga yung si Julius po makausap. Lagi ka dito nagpi-PM sa amin na gusto mo si Julius. Talaga ako sa kanya eh. Kay Julius. Baka na in love ka na kay Julius. Talagang gusto ko talaga siyang kausap. Wala, tawa na ng tawa, Pakita po kayo, ma'am, kasi baka may another version dito na sasali, kamukha ni Julius o ganun ba? Pwede po namin kayo i-connect. Dahil po, bukusan ko lang po yung ilaw. Mahina signal sa Canada. Saan po ba kayo sa Canada at mahina ang signal mo, ma'am? Ayun. Binuksan na. Oh no. Dami mong PM dito sa amin. Marami kang PM dito na gusto mo si Julius talaga yung gusto mo makausap. Ano po ba kayo available? Wala po kayong asawa?
Hiwalay po. Hiwalay. Oo. Ilan po anak? Dalawa. Narinig nyo naman po siguro yung sinabi ni Julius, yung kung ano nga hanap niya sa isang babae, di ba? Single mother pero walang anak. Ikaw may anak ka eh. Sabi kasi ni Julius, single mother pero walang anak dapat. Ikaw may anak po kayo, ma'am. Paano yan? Wala po siyang kausap sa DJ Jel. Hanapin ni manager. Makakontak mo na si... Isang buwan na, no? Si Julius. Isang buwan na si Julius, no? Mamaya ho, pag available si Julius, baka nanonood po siya ngayon, no? Pag umakyat si Julius, i-connect namin sa iyo, ha? Pero dapat po, ma'am, nakaupo-upo kayo kasi may signal mo pag nakahiga. Kaya ba, oh? Sige po. Wala po kayong pasok ngayon? Wala po, mamaya po na po. Mamayang hapon hanggang? Hanggang alas 5 hanggang gabi. DJ, tingnan mo yung snow sa labas. Mahina nga po signal mo eh. Naglalag po kayo. Alas 6 na pero madilim pa rin dyan, no? Opo. Ano pa, winter dito alas 9 ng umaga, madilim pa. Aha. Minus 31. Negative ano na ngayon po dyan, ma'am? Minus 31 po. Negative 31 degrees? Opo. Hello, grabe no. Saan po ba kayo dyan sa sa Canada? Ano po, nanito ba, Winnipeg? Winnipeg. Tingnan mo, DJ, yung snow sa bus. Diba? Ay, oo. Yung sasakyan mo doon, walang parking yan? Ba't doon dyan sa labas? Wala na akong space parking. Wala. Dahil sana kinumutan diba? mo. Kinumutan mo. Kaya sinasabi na pag pumunta sa Canada, nagpapala ka talaga kasi mapapala ka talaga ng snow. Oo. Kasi dyan, ako. Tagal ako dyan. 8 years ako dyan. Oo. Sa Alberta naman ako. 8 years ako dyan sa Alberta. Grabe snow. Oo, hindi talaga namin pinapala yung yelo doon. Binubungkal talaga ng backhoe. Ano po kaya madala yung mga sidewalk, kailangan nyo talagang parakin. Oo. Talaga naman. Sakit sa likod, grabe. Minsan hindi ko na mabuksan yung pintuan ko. Ayun lang. Paano pag emergency, no? Tapos hindi mo na mabubuksan. Hindi ka na paano kung Kaya nga po grabe. ilagay lang natin sana hindi mangyari. Paano pag nasunog ang bahay? Tapos sarado yung pinto kasi may yellow sa labas. Diba? Hindi malayo mangyari ho yan. Kahit winter may nasusunog pa rin na bahay, Meron po. Kasi Meron. katulad ng mga electrical issue sa bahay, syempre, Oo. kahit na anong... At saka, kahit anong di ba may buti, heater o di kaya, talaga yun. at saka yung iba kunyari may mga nag-overheat, no? Kasi kailangan, Kailangan po dito yung mga electrical. pagganahin mo yung heater, siyempre baka ma-overheat na naman masyado, no? Baka sumabog yung aircon mo o yung heater Dito mo. sa bahay, nakasit yung aking heater ng 25 degrees. Maintain lang 25 degrees so kahit paano mainit-init sa loob kaysa sa labas. Opo, hindi patayin yun. Opo. Sige. Kasi yung nga sa Pilipinas, mas mainit pa kaysa... Chapi-chapi ka masyado, ma'am. Putol-putol bubusis mo. Siguro binablock na ng snow yung mo, yung signal mo. Mamaya pag available si si Julius ha. I-open nyo lang po yung linya mo, ha? Tatawagan ka po namin. Sige. Sige po. Okay, sige. Ang dami niyang PM dito sa amin, no? Gusto niya daw talaga si kasi ang gusto niya makausap si Julius, no? Sir, baka nanonood ka po ngayon, sigurado present ka naman gabi-gabi, no? Paramdam ka dito kay manager, siguro isang buwan na rin po kayong sumali dito, sir. Pwede ka na rin mag-join ulit.
Oras natin, 50 minutos nakalipas sa alas 7 na ng gabi. PM nyo lang po pangalan, edad sa kalugar ninyo sa hotline natin dito po sa Viber. Ito po yung Viber, ito po yung Imo. Shout out sa inyo pong lahat, no? Lalong-lalo na yung mga organizer natin dyan sa Hong Kong, no? Kamusta nung update? Manager, anong latest, manager? Manager left the group. Magramuson na ka mo, hindi pa tapos yung event ha. Kailan malapit, no? Settle nyo po muna, no? Mga organizer. Yung hindi pa ho nakapagbayad ho dyan, dapat po masettle po ninyo yan. Mabayaran na po ninyo. Yung mga nagpa-reserve ng ticket natin, no? Si Darwin, nagsiselos na naman si Darwin, no? Akala ko nga po, Darwin, ikaw yung tinutukoy niya kanina na na kakausapin. Si ano po pala yun? Si Julius, no? May caller sa linya. Magandang gabi. Magandang gabi po, JJ. Mahina ang signal. Ano pong pangalan ninyo? Wag niyo po igalaw ang cellphone, ma'am. Mahina ang signal po. Kaya nga para wala akong signal. Wala. Meron pero mahina. Ano po pangalan niyo, ma'am? Mahina nga. Mahina nga, Gigi. Parang mahina rin yung boses mo. Hindi kita marinig. Kasi galaw ng cellphone eh. Ano po pangalan niyo? Marcelina ka-English po. From Mati City, Davao Oriental po. Sino po mabatiin mo, ma'am? I-shoutout ka? Gusto mo rin makausap si Julius? Kahit sino. Mas may kausap. Wala na akong pinipili. Hindi. Kasi, asawa po bang hanap mo? Kasi kung sa pag-aasawa, kailangan mo talaga mamimili, di ba? Kailangan mo mamili ng asawahin mo. Hindi. Importante naman, JJ, yung mabait, yung pagkatiwalaan. Yun po yung ibig kong sabihin sa'yo. Yan nga po tinatanong ko sa'yo eh. Tapos sabihin mo, wala kang pinipili. Di ba? Ang gagawin nyo po muna, ayusin nyo yung signal ninyo, ma'am, ha? Kasi hindi po pwedeng ganyan na hawak-hawak nyo yung cellphone. Buhok nyo lang po yung nakikita at saka noo. Mamaya-maya, butas naman ang ilong. Mahina ang signal po muna ang ayusin, ha? Shoutout sa mga mababait po natin, mga gentlemen dyan. PM na po kayo sa hotline, no? Ang dami pong mga chicks ngayon na mga naghahanap ng makakadate nila, no? This Valentine's Day. Para makapag-book na rin po kayo advance kasi sigurado punuan ho yan eh, no? Sa Valentine's Day. Pati kaya sa date nyo na lang, kunyari, mag-book kayo dun sa restaurant. Restaurant hindi hotel ha. Mag-book kayo sa restaurant, kakain kayo syempre. Magdi-date kayo eh. Kailangan mag-book kayo advance, no? Sa restaurant. Manager, sino po yung mga kasama natin? Line 2 sa Viber, makasama natin si Sanchay at saka si Ray. Parang sa A4 to, no? Si Sanchay. Tingnan nga po natin sa mukha ni Sanchay. Cute nun eh, ni Sanchay, di ba? Moy, kamusta ka na, Moy? Ay, oo nga, no? Kamukha ni Sanchay. Sanchay, madam, magandang gabi. Saan po kayo ngayon? Saan po kayo ngayon? Andito sa Antipolo. Akala ko sa Korea. Dito lang, Pilipinas. Okay. Ma'am Sanchay? Sanchay, okay. Ano po kayo, ma'am, hiwalay sa asawa? Opo, Sir DJ. Si Ray? 15 years na po. Sir? Saan ho kayo ngayon, sir?
Ano po? Saan ho kayo ngayon? Dito ako sa sa farm. Hindi, isang lugar po, province o isang planeta. Samar ako. Wala akong asawa, sir. Hiwalay na sa asawa. Wala na, umalis na. Usap po kayong dalawa ni Sanchay. Pasok. Ay, Gandang gabi po dyan. gandang gabi po. Mm. Alam, magtanong ka, sir. Tumanda na si Hindi Sanchay. naman, hindi naman kita nakikita. Paano ako magtatanong? Di ako nakita? Hindi. Paano to? Hindi niyo po nakikita, sir? Hindi. Oh no. Black eh. Pindutin niyo ulit yung camera mo, ma'am. Ma'am Sanchay. Sanchay, no? Sanchay. Sansay po. Paano to? Sunshine on my shoulder. Sanchay. Pindutin niyo po, ma'am, yung camera ninyo. Tapos isang pindot pa. Isang pindot. Okay. So ikaw po pala talaga, no, bago ho yung ginagigiliwan ng lahat na si Sanchay sa A4, ma'am, ikaw po talaga yung original version nun? Nakita mo? Kita mo na? Nabungol man. Wala pa. Ano to? Ba't ho ganun? Sa inyo po, sir, yung i-close mo, sir. I-close mo tapos open nyo po ulit. Ma'am Sanchay, ikaw po talaga yung original sa sa A4? Ikaw po yung dati? Opo, Sir DJ. Ah, yung sa Mature Garden? Okay. Tumanda lang siguro. Ano, nakita na ba? Sir, nakita nyo na po ba, sir? Yung mga Hindi na. Nawala Hindi pa, kasi. Hindi pa rin? hindi ko nakikita. Baba nyo po muna ulit yung tawag, ma'am. Sir, baba nyo po muna, tatawag ko ako ulit. Okay, nababa. Cancel nyo lang po. Ah, siya po pala talaga si Sanchay. Oo. Kasi matagal na yun, tumanda lang siguro. No? Anong taon po ba yun nung sumikat yung, yung Mature Garden? Siguro mga 30 years na rin, no? 25 years. Ma'am Sanchay, Opo, Sir DJ. ilang taon na po kayo nagpapahinga sa industry sa paggawa ng pelikula? Nawala, bakit? Nawala na? Ayun na nga eh. Sa akin na naman. Ha? Ayan na. Okay na ba, sir? Okay na, ma'am. Makita na ko. Thank you. Hala, parang bata ka pa sa akin. Ilang taon ka na, sir? Sa tingin mo, ilang taon? Bata ka pa eh. Ako, Bata pa nga ako. 60 na ako, sir. Naku, Senior na. 15 pala ako, 50. 50, hala. Bata pa. Batang-bata pa ako. Ay, anong kabalahan natin ngayon? Wala, nag-ano lang ako dito sa farm. Farm? Nagtatanong ng mga gulay-gulay. Alaga ng manok. Pero, sir, ilang taon po ba talaga kayo, sir? 52. 52. Sabi mo 50, tapos sinabi nyo po dito sa amin 59. Ano po ba talaga? Kasi nga, gusto ko yung maka-ano ko ng medyo hindi naman matanda. Hindi. Bata pa kasi ako eh. Hindi, ang PM nyo po dito sa amin, 59 ka na. So, hinanapan ka po ni manager na medyo kamatch mo. So, 60 si ma'am, isang taon na naman po sana, no? Pero, ilang taon ka po ba talaga? Ito. 52. 52. Tanda na talaga ako. Sinsya na, JJ, kasi ang gusto ko lang sana yung medyo Medyo? hindi naman matanda. Tanda na nga ako. Hindi. Kaya nga, Sir DJ. Hindi, Ako 50. din, ayaw ko ng Hindi, sir, mas kasi- bata pa. Sir, yung PM nyo po kasi 59 dito. Sorry,
Sorry. Sana kung gusto mong babaan yung edad mo, ginawa mong 30 yung edad, sir, para nanapan ka ni manager ng 20, 30, ganun. Sorry po. Nalo ko lang yun para... Baliktado yung pag-PM mo eh. Pinatanda mo yung edad mo. So, inanapan ka ni manager ng kamats mo. So, yun po si madam. Sorry. Pasensya na po. So, Ako din, ayaw ko din, Sir Daisy. Gusto ko nga ni yung mas taas pa sa akin ng edad, mga 50 o 65, ganon. Ayaw ko lang ba? Pasensya na po. Hindi. okay lang naman po yan. Sir, kung magkakaintindihan naman kayo, at sabi ko nga po, hindi naman lahat ng mga nag-uusap dito ay nagkakatuluyan. Minsan nagiging tulay. Ano na lang. Oo. Pasensya na lang po. Next time na lang po. Sige, Salamat Sir DJ. Ano mo na lang siya. Ako din ayaw kung ganin mas bata pa sa akin eh. Kakagabi, nagwalwal ako eh. No? Sabi ko nga po, hindi naman ibig sabihin na may nakikita po kayong nag-uusap dito, naging sila na. O kung sino man po yung makausap mo, siya na makakatuluyan mo. Design natin itong programang to para may makakausap po kayong stranger. Kumbaga may makakausap po kayong pareho kayo, gusto malibang, ma-entertain na rin, pati viewers, no? Pagdating sa off-cam, nasa sa inyo po yan kung gusto mo makipag-connect doon, ibibigay yung Facebook, no, sa kanya. Kasi baka may mairirito din po siya sa'yo. Ganun na rin ikaw, baka may iririto ka sa kanya. So, hindi ibig sabihin na kung kayo'y nag-uusap, kayo nang magkakatuluyan. Di ba? Minsan nagiging tulay lang. Ngayon, hindi naman ho sa time na pag-PM mo, automatic mayroon na. Mayroon pong naka-standby talaga para sa'yo. Walang ganun, walang instant dito. Bibihira. Mali kasi diskarte ni sir eh. Gusto niya po pala ng mas bata sa kanya. Ayaw niya ng mas matanda. Sana binabaan niya yung edad niya, di ba? Oo, kasi edad po at saka lugar lang binabasihan namin eh. Kaya hinihiho namin sa inyo na mga nagpapaline up, pangalan, edad, saka lugar lang. Yung hinahanap po ni manager, yung kalugar mo, mas malapit sa lugar mo. No? Magkalapit yung edad ninyo, ganun. Kahit na mag-request ka po dyan ng, DJ, 60 na ako, gusto ko makausap 40 years old. Kung may available, kung papayag yung 40 years old na makakausap ka, wala namang problema. No, problema kung wala. So yung binibigay ho talaga ng manager, yung kaedaran mo, hindi magkalayo yung edad ninyong dalawa. Yun po yun. Kaya dapat mali kasi discarding ni sir eh. 59 kasi PM na dito sa amin, 59. So hinanapan po siya ni manager ng isang taon lang naman. 60 na daw si madam, no? Ngayon po pala, sinabi niya 50, naging 52. Ngagwa pagkatikalon, gid. Saan kami lulugar? Tapos pagdating sa live, hindi rin kayo kakausapin. Diba? Sayang yung oras ninyo. Usap lang naman po kayo dito, hindi naman po kayo Baka mamaya meron pong pamangkin si madam na meron ho siyang kapatid na kabatang kapatid na dalaga din, byuda o hiwalay. Pwede po yun niya irito kay sir, no? Tapos kuya ni sir, pwede rin iririto niya dito kay madam, kay Sanchay. 60 na po pala, no? Senior na po pala si Sanchay, no? Kaya tuwa ako nung araw, crush ko yung si Sanchay. Daming sir! Ay, damabuang talaga ako.
Install lang po kayo ng Viber. Ito po yung Viber, ito po yung Imo. Kapag naka-install na po kayo, gumawa po kayo ng account ninyo. At kung meron na po kayong account, i-save lang po ninyo ito, no? Para lalabas po account namin. Digigel OFW Emotion. Lalabas po yung account namin kapag na-save na po ninyo ang +63 961 3560194. I-send nyo lang po ha, pangalan, edad, saka lugar. Huwag na po kayo na mag-PM ng kung ano-ano ha. Daming request. Pangalan, edad, saka lugar lang ha. Oras natin 8:06 na Philippine Standard Time. OFW TV Radio, powered by Gel FM 98.7. Okay. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Magandang gabi ho. Anong pong pangalan ninyo? Cindy po. Cindy. Cindy. Okay. Si Madam Cindy, saan po kayo ngayon, ma'am? Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Okay. Sige. Ilang taon na po? 37. Ano po? Oh, maingay yung tricycle. Ano ho, ma'am? Separated po kayo? Hiwalay sa asawa? Po. Biyuda po. Biyuda na. Ilang taon na? Sa gilid po kayo ng daan? Yes po. May bagay. Wait lang. Maingay ho, no? Hanap po ako, mama. Biyuda na. Ilan po anak? Dalawa po. Ano po? Dalawa. Okay. Ba't po namatay si mister mo? Anong kinamatay? High blood po eh. Oh. High blood. Oo. Ilang taon ho siya nung namatay, ma'am? 45. Medyo... Ilang taon na po ba kayong biyuda? Recently lang, last year. Last year lang? Yes po. Okay. Sige. Ngayon ho, anong gusto mo sa isang lalaki? Basta mabait lang, tapos may respeto ba? Ilang taon na po yung panganay ninyo? Hello po, ano po? Ilang taon na po yung panganay ninyo? 18 na po. Bata pa ho kayo nung pala nag-asawa, no? Parang 16 years old. Hindi naman po, 18. Hindi, 37 pa lang ho kayo ngayon eh, no? Yes po. Oo. Parang 18 ka na nag-asawa. 18 na ako nag-asawa, then 19 years old ako nagka-baby. Okay. Sige. Napawa ko, mama. Yes po. Sige. Standby lang po kayo sa linya. Okay. Basta mabait lang. Baka ikaw ho yun, sir. Sa mga ano po natin, viewers na mga binata o dyan na mabait. Kasi sinabi niyo pong kasing mabait, andun na po lahat, no? Relihoso, maalaga, masipag, no? Basta ho magandang pag-uugali, no? Mabait tawag doon. Sa una, mabait. Sa una.
Sabi ni Tres Orange, oh. Sabi niya, hala ka, kakabiyuda mo lang, hanap ka agad. Wala namang problema yun, ma'am. Biyuda na ho yung tao eh. Oo. Wala po problema, buhay niya yun. Tapos patay naman ang isawa. No? Kahit kagamatay lang, hindi naman pwedeng mabuhay pa yun. Namatay na nga po eh. Ang mahirap po dun, buhay pa, pinapalitan na. Siyempre, kakamatay lang, di ba? Kakamatay lang ng asawa. Hindi mo masasabing seryoso na yon. Kumbaga yung hanap nun, yung may makakausap lang siguro. No, kung magkakaintindihan, edi shoot. Alam din po ng lalaki yon kasi alam ng lalaki kakamatay lang ng mister eh. No. Okay lang po yan. Siguro hindi naman asawa talaga yung hanap siguro agad-agad. Oh. Yun ba yung may paglilibangan siguro? Malaki na rin po yung anak eh, no? Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Ito na, no? Sa Viber, si Sandy. Ito po yung girl kanina, yung kakabiyuda lang. At saka si Ray. Ha? OFW TV Radio. Powered by Gel FM 90.7. Sir, ang sabi niyo po kanina, edad mo 59, ha? Kasi gusto niyo mas bata ho yung makakausap mo. Hindi mo kinausap yung ibinigay ho naming 60 years old kasi sabi mo matanda na, no? So ito po si Madam, 37 years old po, no? Bata nga po talaga, sir, kaysa sayo. Ma'am, tanong ma'am, okay lang po ba yan sa'yo, ma'am? Kasi kakabiyuda mo pa lang din naman. Okay lang po sa'yo? Okay lang naman, DJ. Sige. Usap po kayo. Timer. Start. Pasok. Ano ba? Taga saan po kayo? Nueva Ecija. Ano yung siya? Saan lugar doon? Kabanatuan. Kabanatuan. Yung mga kasamahan akong kabanatuan nandito. Saan bansa ka, sir? Dito lang ako sa Pilipinas. Samar ako. Layo. Lapit lang. Sasakay naman ng aeroplano. Oo, may point ka naman doon. Ilang oras lang yun. Mula Manila to Oh Banatuan. my God. Dati napapanood ko lang to sa may, sa Facebook page ni DJ. Ngayon ako nandito. Nakakatuwa pala. Napunta na ako doon sa Muñoz. Okay. Subali kayo, ma'am, ay byuda. No? Tanungin niyo po si sir kung anong status nito kasi baka ho binata. Gusto niya pag magkaanak kasi yung gusto niya kanina bata pa eh. Ayaw na lang 60 years old eh. Binata ka ba, sir? Biyudo? Hiwalay? Biyudo ako. Pareho tayo. Ilan na po yung anak mo? Yung naging anak mo sa misis mo? 3. Ilan taon na po yung panganay mo, sir? 6. Okay. Andito po sila sa Pilipinas. 26 pala. 26. 36 naman. Ay, sabi ko, Nasa Pilipinas sila. Yung dalawa naman nag-aaral. College. Dati akong nandun ako sa Ilocos kaso
Hindi ako natutong mag-Ilocano. Kaya Okay. muna lang ako ulit sa Samar. Sige, ma'am. Bali, ma'am, ilang taon na po kayong byuda? Ano lang, last year lang. Last year? Wala Last pang, year yan? Oo. Wala ko isang taon? oo. Bawal pa yun. Oo, nag-ano lang ako, naglilibang lang para, ano ba, medyo makalimot ang konti. Yung iba nga, buhay pa yung asawa, pinapalitan na eh. Oo. Walang bawal-bawal dun. Oy, DJ Chel, hindi naman sa ganun. Hindi, sabi ni sir kasi bawal kasi last year lang daw namatay asawa mo. Sabi ko hindi naman bawal yon kasi nga po yung iba, buhay pa yung asawa, pinapalitan na. Sa dibdib. Kasi hanap mo ma'am, libangan lang daw sabi niya eh. Oo, makakausap lang ba muna, di ba? Hindi naman agad-agad doon ang punta. Sa bagay. Ako naman naghanap na lago ng yung silbihan ba? Yung seryosong na. Hindi naman po caregiver or katulong yung hanap mo, ano? Ay, hindi naman. Mahirap yun. Kaya nga ang partner daw ay minamahal at inaalagaan. Hindi mo naman gagawin katulong. Ilang taon na po ba kayong byudo, Sir Ray? Sipito. Hindi pa ako kayo nag-asawa ulit? O ka-live-in? Wala kalibin. Nagkaroon ng mga girlfriend pero hanggang doon lang. Sa Facebook. Tapos wala na. Kaya agad. Ma'am Cindy, 18 na po yung panganay mo, no? Yung bunso mo ilang taon? Opo, yung bunso ko 12. Oo. Dalawa lang, anak mo? Yung panganay ko is grade 12 na, graduating na siya. And then yung bunso ko grade 6, graduating na din siya. Dalawa lang anak ko. Ano pinagkakabalaan niyo po ngayon, ma'am? Kasi namatay na ako sa mister mo. Sino po yung nagtatrabaho? Sa ngayon, may mali kasi akong sari-sari store. Tapos nakasupport pa rin yung mga yung biyanan ko sa mga bata. Okay na yan. Wala kang balak magtrabaho sa ibang trabaho? Diyan ka lang sa bahay mo? Oo, hindi ko rin kasi maiwanan yung bunso ko kasi babae. Tapos mag-high school na rin naman siya. Bata. Kami lang kasing dalawa dito ng anak kong bunso sa bahay namin. So kung iwanan ko pa siya, di ba, kawawa naman. Saan po senior high school yung panganay, ma'am? Yung panganay ko nandun sa bahay ng biyanan kong lalaki. Dalawa na lang din kasi sila dun sa bahay na yun. Para may Kaya kasama. pinagtigistahan na namin yung mga bata. At least nagsusupport pa rin sila. Hindi naman masyado mabigat para sa'yo, no? Nakasupport naman yung biyanan ko. So wala naman akong problema about sa pag-aaral ng mga bata kasi andun naman yung biyanan ko. Ako lahat. Pinapag-aral ko yung mga anak ko. Oo. Very good, sir. Kailangan talaga pag-aralin mo yung mga batuta mo para... Lalo ng mga babae. Namatay daw po yung asawa ni Madam, sir, dahil ho na high blood, no? Si Mrs. mo, anong kinamatay? Cancer yun, cancer. Okay. Hinihim lang, cancer na pala. Stage 4. Kaya wala nang magawa. Cancer po saan? Uterus. Alam mo naman, mga mga kuripot. Mga gasto. Report? Kaya
Yun, hindi pinaalam kasi nga magagastuhan. Yun. Maano na niya, silpur na. Wala nang remedy. Nag-collapse na nga lang yun eh. Bakit sir, hindi mo ba siya kasama that time? Wala ba siyang idinadaing sa'yo o inaano? Wala. Bakit? Lagi naman ako inaaway nun. Pasaway ka siguro sir, kaya kanya aaway. Hindi. Pasaway, good boy ako. Saudi kasi ako doon. Saudi kasi ako dati. Kaya, wala. Sir, after ng misis mo, wala ka talagang naging girlfriend or naka-live-in na iba? Wala. Talaga sir, Natakot pa ako eh. Natakot pa kasi sa mga anak ko sa nag-aaral. Baka mamaya, wala na akong panggastos sa kanila. Pinatapos ko muna. bakit sir, pag ba nag-asawa ka or nag-girlfriend ka, hindi mo na ba, kailangan ba nakapokus ka doon lang sa girlfriend mo? Di ba dapat hati lang? Siyempre, pag nag-girlfriend ka, patungo yung asawa agad. Ba't ka nag-girlfriend kung hindi mo asawahin? Yung pag nag-asawa na, di wala na. Pababayaan mo na yung mga anak mo. Hindi wala na yun. Sira na yun. Hindi, kaya ka nga nag-asawa para may makatuwang ka sa mga bata, di ba? Depende. Itong, ano yun, suplada. Siyempre, kaaway niyo, dalawa. Usap naman yan. Kung ang mapapangasawa mo naman ay malawak ang pangunawa at saka talagang pamilya ang focus niya, hindi magiging problema yung mga bata sa kanya. Ang ano kasi sa tao, makikilala mo na ugali niya pag nagkasama na kayo. Tama. Yung asawa ko mabait yun, nung una, talagang alaga ako. Pero nung tumagal na, wala na. May mali. Suplada na. May mali. May nagbago sa iyo, sir. Kaya nagbago na rin siya, ganun. Hindi, wala. Kasi kaming Masyado na one-sided. Kasi kaming mga babae, nakadepende kami sa pinapakita sa amin ng mga mister namin. Nagbabago yung ugali namin kapag talaga nakakakita kami ng hindi maganda sa kanila. Wala naman akong ginagawa. Natrabaho lang naman ako. Saudi. Kasi sir, mahirap yung trabaho. Wala ka ng time sa misis mo, sa mga kids, di ba? Wala talaga. Malayo siya, nasa Saudi, sabi niya. Provider ako eh. Ako ang provider. One time, kasi ganito yan, dalawang babae anak ko na babae. Unang pabinyag ko, medyo okay lang, sabi ko. Pwede ko ba imbitahin yung mga magulang ko? Dalawa. Ba't mo imbitahin? Hindi pa ako handa, sabi niya, makiharap sa kanila. Sabi ko, ako naman masahe, ako naman lahat gasto, may pera naman ako. Sa kanila lang. O di siyempre, nag-iba na isip mo nun. Pero yung lahat ng mga kapatid niya, yung bahay namin nag-extension. Parang mga pakpak na, doon naggawa ng kwarto. Tapos lahat akong gasto. Pag yung pangalawang anak ko, sabi niya uli ako, pwede na siguro ako. Tapos ng bahay natin, okay naman to. Ayaw niya. Isa pa doon, yung dalawang kapatid niya, may mga anak, tatlo sa apat, sinabay sa pabinyag ng anak ko. Kasi nga, dahil sa mga kuripot, meron doon sila makapagpabinyag kasi nga magasto, wala sila pang gasto. No, sinama, sinabay. Ang hiling ko lang, makita lang man lang ng magulang ko yung anak ko. Hindi ako pinagbigyan. Hanggang namatay na lang yun. Wala. Sinong hindi mag-aano? Hindi ako makapag-comment kasi hindi ko alam yung totoong istorya. Sorry, sir. Kaya nga, yun ang ano doon. Masakit din sa amin yun. Wala.
Yung sobrang kaparipot, yun. Hindi lang. Nawala po kayo sa camera, sir. Sintro po kayo sa camera. Gayahin niyo po si ma'am. Kita yung gwapuhan ko. Oo nga, hindi ko makita yung kagawa ko. Paano ba? Sorry ah. Ganun lang yun talaga. Kaya minsan, na ano yun, sabihin natin, meron din ng pagkukulang, dahil malayo. Pero, mahirap din yung minsan one-sided lang. Kailangan, kung pamahal mo isang tao, mahal mong pamilya lahat. Baliktaran. Oo naman, sir. Once na pumasok ka sa isang relasyon at naging mag-asawa na lalo kayo, dapat yung buong pamilya niya is i-welcome mo na yon. Oo, welcome. Ang nangyayari sir, pamilya niya, dikit bahay nila sa'yo. Dinikit doon. Tapos nung nagpabinyag ka sa bunso mo, sinabay pa yung anak nila. Pero nanay, tatay mo, hindi niya pinapayagan na papuntahin mo doon Hindi. sa... Nani tatay nila, kasama pa doon sa bahay. Ako Oo. lang nag-aras. Tapos ikaw yung nagpo-provide. Pupuntahin ko lang, pabibisitahin ko lang, makita lang ako nila. Oo. Hanggang ngayon, hindi pa nakita yun. So, ibig sabihin, nasa misis mo yung control sa lahat kasi ikaw nga malayo ka. Minsan niya, gusto ko makausap. Ating gabi, nasa Saudi. Ayaw pa kausap. Sino magwawala sa Saudi? Nasa deserto ako. Doon ako... Alam mo yung Saudi noon, talaga napakalungkot. Yun, mahirap talaga. Kaya hindi ayoko na pagdaanan. Oo, napakalungkot ang pinagdaan mo pala sa misis mo. Sorry, sir, ha. Pero... Okay lang. Kaya baka sakali, merong mas maano. Huwag kang madala. Ay, hindi naman madala. Kaya ako naghahanap. Oo. Baka sakali nasa bisihan na yung kasunod. Wow. Sabay ganun na lang. Oo nga. Joke lang yun, ha? Joke lang yun. Okay lang po. Ano na nga po uli yung pangalan mo, sir? Rene. Rene. Sa probinsya, Rene. Sa Rene. Kasi Rinaldo ako eh. Oh, sir Rene. Ako si Cindy. No? Cindy? Yes, Cindy po. Salamat na nakilala kita. Thank you, sir, ng kausap. Andito lang ako. Tawagan mo lang ako sa messenger ko. Anytime. Hindi ko naman alam messenger mo. Bawal dito eh. Ay, bawal po ba? Tanong mo kay DJ. Paano mo matatawagin? Oo nga. Hindi ko rin alam. First time po kasing sumali dito. So, My God. nakakatuwa. Ang saya-saya ko kasi pinapanood ko lang kasi talaga to. Yung 2 beses na, yung pangalawa na to. O, ano nangyari, sir, sa una? Nawala. Bakit nawala? Hindi rin naman kami magkano. Mahirap din. Medyo matanda na rin. Kaya hindi na po nagginaan. Naku. Kaya yun, ko. Baka sakali ulit nag-request ako kay DJ, baka pwede ako maka-line up again, sabi ko. O, kamusta naman, sir, nung nakita mo ako yung magiging kausap mo? Nako, masaya-saya. Ang ganda-ganda mo pa. Ilan pa ho yung sir, nag-aaral sa mga anak mo? Ilang taon na? Ilan pa ho yung nag-aaral? Tapos na. Tapos na. So ngayon, anong pinagkakabalahan niyo po dyan? Kasi umuwi na po kayo dyan sa province niyo? Wala lang. Balik-balik na lang sa Baka pumunta uli ako ng New Zealand. Hindi. Dati, di ba sa sa Saudi, buhay pa ho yun si misis mo. Nung namatay si misis mo, hindi na po kayo nag-abroad ulit? Hindi, nag-abroad ulit ako. New Zealand. Nung namatay siya? Oo. New Zealand.
So, kailan ba kayo dito umuwi sa Pilipinas? Ngayon lang. Ngayong, December. Doon sa New Zealand, di po kayo nakahanap doon? Wala naman din sa New Zealand, puro naman trabaho eh. Oh? Kasi DJ, nasa sa farm nagtatrabaho sa mga bakahan. Ay, kusbagay, no? Nasa lang kami, mga countryside. Oh. Hindi kayo nakakagala? Kaya walang time sa walang time sa ganyan, tsaka yun. Paano yan, sir? Magasto lang. Yung baka na inaalagaan ninyo, di ba may accommodation din po kayo doon? May mga Pinoy din po yung mga kasamahan mo? Oo, mga Pinoy, mga taga-Bisaya, karamihan. Oo. Yung kasama ko, may taga-Banatuan, ang bayan nito, Cindy. Tapos so, sa isang baka, I mean sa isang tao, ilang baka yung naalagaan nila? Wala. Yung kami, Grupo-grupo? grupo-grupo yung, minsan, 4 kami, 1,000, 500, depende sa kung ilan ang baka ng may-ari. Yun lang, milking, nag-arami, may milking, nagagamot, nagpapaala. Yun lang ang tawanan. Marunong ka pala magpaanak? Oo, dali lang naman yun, DJ. Anong unang gawin, sir, pag magpaanak ng baka? Titingnan mo muna yung ng baka pag lumabas na yung 2 paa. Oh, kala ko, titingnan mo muna kung namamaga na, ano? Hindi, pag lumabas na yung 2 paa, hilahin na. baka nandyan pa yung niya, Oo. alip yung tube na medyo hilahin mo na para ma-assist mo. Oo. Kasi dapat andun pa sa loob, no? Kasi para hindi dry, no? Oo. Oo. Pero may mga first timer. Pero may mga baka din, sir, na suwi. Yun nga, ang suwi, yun ang mahirap. Kalamitan yung patay pag lumalabas. Ah, Kaya kailangan maagahan mo rin yun. Pag di mo maagapan yun, mamatay kasi malulunod sa. oo. So, pag suwi, sir, nauna ulo o ano po yung nauna nun? Nauna yung paa, na likod. Sa likod. Yun lang. Ang normal yan, yung 2 paa harap, tsaka yung ulo. Mm-hmm. Yan, nagkakasabay. Kasi malulunod pala yung ulo dun sa yung ulo, no? Pag suwi. Lalo na pag pumutok na yung patubigan niya, Patubigan. magdadayan doon. Oo. Mamatay doon, mabubulok. Maganga mo, tapos na Wala na, pati yung nanay nadadamay, no? kasi pupution siya. Oo. Ginagawa ng mga bit niya, ninihiwa-hiwa na lang sa loob. Para lang maglabas. Pero sobrang baho na yun. Alam mo, pwede ba ako mamasyal sa inyo? Yun, no? Pwede naman po. Anytime. Sigurado ka? Yes po. Paano ko naman malalaman yun doon sa inyo? Hindi naman bawal naman dito kay DJ. Yung information. Sige, bawal ba kaming mag-usap sa messenger namin? Tuloy-tuloy po yung mag-uusap ninyo kahit saan man po gusto ninyo mag-uusap. Ano bang messenger? Di ko naman Connected alam po yung kayo dito messenger. mamaya. 'Di ba? Nanonood kayo si Sir, pangalawang sali niya na ito eh. Tuloy-tuloy po pag-uusap ninyo kahit wala na po kayo sa live. Bawal naman ng FB. Tuloy-tuloy nga po pag-uusap ninyo dito kahit wala na po kayo dito sa live. Pwede ba dito? Tawag? Oo nga po, sige, connected nga po kayo dito. Connected na. Mabuti. Kala ko hindi. Kaya, sige, mabuti. Ang ko na lang, salamat Marshall at ingat ka lang dyan. Tuloy na lang natin pag yung mga bakanting araw. Message lang. Marami pong mga kasamahan na taga Besina. Ingat ka na lang lagi, alagaan mo yung mga anak mo. Mamahalin pa kita, kamo. Baby ko. Baby ko. Oo na lang eh. Yes, Ikaw, may tanong ka pa? May tanong ka pa ba, Cindy? Speechless ako, sir eh. Gusto lang kitang tingnan eh. Nako, Ako nga ang dapat tumingin sa'yo eh. Ganda mo eh. Ay, naku, sir, hindi po. Puri usog. Ito lang talaga yun.
Pero masaya sir ako at ikaw yung nakausap ko dito. First time ko dito, so tapos mabait pa yung naging kausap ko. So, thankful ako. Normal naman yun sa tao. Kailangan magpakabait para makahanap ka ng mabait din. Yes. Mabait naman po ako, lalo na pagtulog ako. Charot. Hindi, ano naman yun nakikita naman, nahalata naman yun sa sa papanalita. Ngayon po ma'am, no? Ngayon po ma'am, byuda na po kayo, magwa 1 year na rin. Wala pa po kayong naging boyfriend? Wala naman. Oo. Pero manliligaw marami. Opo. Yun na. Paramihan po may mga edad din. Oh. Ganun. Sigurado, marami ka ng applicant. Hindi pa po ako nag-hired. Kaya nga. Waiting lang. No? Nako. Alam mo DJ, kanina kabadong-kabado ko. Hindi ko akalain na ila-line up mo ko agad. Kasi kami message ko lang kanina. Di ba yung iba, mga weeks pa o month bago mo ma-line up? Sabi ko nga po sa inyo, kung may naka-standby na ho na pwede niyo makausap, automatic na po yan basta pag-message mo. Kasi nga po, ito si Sir, yung nakausap niya po una kanina, 60 years old. Ngayon ho, gusto na makausap ni Sir, yung mas bata sa kanya. So timing din na nagpa-line up ka, so automatic po yun. Kayong kinonect ng manager. Sir, edi ibig sabihin pala sa talagang may baka ako yung hinihintay mo, charot. May signal na. Kaya nga po tinatanong kita ma'am kung anong gusto mo sa isang lalaki, kung okay lang po sa yung edad ni Sir, kasi yung gusto nga po niya, edad ng babae mas bata sa kanya. Kasi baka may mga rason kung bakit gusto niya mas bata sa kanya. Wala naman DJ problema sa edad eh. Kasi baka gusto pa ni Sir magka-anak, no? Gusto niyo pa Sir magka-anak, Sir? Hindi na? Ay, DJ, depende lang yun. Depende. Kasi pinag-uusapan muna yan. Baka mamaya wala ka may pakain. I mean, yung prefer mo ba? Yung babae? DJ, mukhang natakot yata siya sa braso ko. Ibig ko sabihin, Sir, yung edad ng babae, mas bata sa'yo. Ayaw mo na mas matanda kasi gusto mo maka-anak pa. Hindi talagang ganun. Kung sakaling bibigyan, okay. Nandun na yan, tatanggapin. Ano naman yun Pero pinag-uusapan mo na yan. Siyempre, plano. Baka mamaya kaya pala gusto na lang. Gusto ng mas bata. Maganda na yung pinaghahandaan. Kailangan talaga lahat ng nakaplano. Mahirap kasi yung biglaan. Pag hindi ka ready, hindi ka prepare. Oo. Nakakatuwa. Natutuwa ako kasi ikaw yung nandito. Ang mukha ka namang mabait. Sige ma'am, tanong pa ako kayo. Masaya ako na ikaw line up. Ma'am, tanong pa ako kayo. Tanong pa. Ano pa ba DJ? Wala naman ako maitanong kasi mukhang mabait naman siya DJ. Nag-graduate ka ba ng college niya? Naka-graduate ka ba ng college? Po? Naka-graduate ka ba ng college? Nako, yun nga ang saklap. Hindi ako nakagraduate ng high school kasi binakuran na ako ng naging mister ko. Siya yung first boyfriend ko. Siya, yun. Imagine, nag-aaral ako ng high school. Pinupuntahan niya ako sa school. Tapos pag may meeting kami sa school, siya uma-attend. Talagang binakuran na. Binakuran na. Talagang hindi ka na pinakawalan. Kaya nakapag-asawa ng maaga. Kaya pala. Pero pwede pa rin mag-aral. Tisda naman lang sana yung mga pan-manicure, pedicure. Hindi ko na naisipang mag-aral kasi okay naman yung namin, yung kabuhayan namin dati. Ano naman yung pamilya nila. Kaya nag-focus ako sa mga bata. Oo, ayos yun. Kasi yun ang pag-asa mo. Bata, yung mga anak ko na lang yung pag-asa ko po. Yun ang kayamanan.
Oo. Si tatanda tayo, baka masakaling hindi naman natin hinahangad na Hindi naman na natin siguro pagbayaran nila kung tayo ano. ng mga pinagawa natin. Eh, kung Para sa akin Meron kasi, sir, hindi naman na natin kailangan uli para sa akin lang ha. Ewan ko lang sa'yo po. Kasi may baby naman na ako, 2 na yung anak ko, ikaw meron ka na rin. So dapat ang maging ano natin, focus natin is sa mga bata. Diba? Oo. Tapos enjoy na lang yung life. Ganon. Talagang gano'n, kailangan enjoy na lang life habang buhay. Kasi mahirap magpaka-stress sa mga bagay-bagay, lalo na sa panahon ngayon. Diba? Mahirap. Hirap kumita. Kailangan mong kumita para sa edukasyon ng mga batuta mo. Saka kailangan ingatan mo palagi yung sarili mo dyan para sa mga bata. Yung lagi mo iisip. Maraming salamat. Ikaw din. Mag-ingat ka lagi dyan. Gigi, okay na ba? Kayo ho, okay na po ba? Wala na po kayo tatanong sa isa't isa? Wala na. DJ, okay naman, naiinip na siya. Tatanungin ko si Cindy, ano kaya, may pag-asa ba? Ma'am, ba to kayo gumaganon sa camera, ma'am? Di niyo po ba naririnig? Ma'am. DJ, parang wala akong nadinig. Saka ko na lang sasabihin uli yun. Pag hindi na marinig ni DJ. May mga tanong pa po ba kayo, sir? Sige lang po, magtanong lang po kayo. Wala na akong tanong. Ano, sir? Kamusta ba? Hindi ka ba nadismaya o natakot sa pagmumukha ko nung nakita mo ko? Connected na po kayo dito ha. Tuloy-tuloy lang usapan. Maraming salamat. Oras natin, 43 minutes after 8 o'clock Philippine Standard Time. Stand by. OFW Emotion TV Radio proudly presents Digigel live at Hong Kong, February 15, 2026 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at Vance Hangout Bar and Resto, Wan Chai, Hong Kong. The sounds of the past, retro, flashback, makisaya, makiparty at sabay-sabay tayo magdayang-dayang. Sa mga gustong magpa-reserve ng ticket, harapin lamang sa inyong mga Facebook, Kasi Ken, Happy Jobs Isabela, Martina Barriuan, and Donna Tabisaura. Digigel live at Hong Kong ay gustong magpapasalamat Nanay Tere of Hong Kong, Teresa Porras of UAE, Susan Cruz of Canada, James Romay of Hong Kong, Ivana AC of Canada, Miss Leo of Macau, Pinoy Travel Lexang Plaza, Hong Kong, Praisy Ligaspi of Philippines, Maria Zoraida Enclona of Japan, Amik Solangon of Kuwait, Tere Concepcion of Kuwait, Geraldine Himaya of Japan, Rodelyn Pracambo of Singapore, Lynn Domingo of Hong Kong. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa walang sawang suporta. OFW Emotion TV Radio proudly presents Digigel live at Hong Kong.